Bang Ilonggo. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito, grabe good news sa ating mga guro, mga kababayan. Grabe na naman ang ginawa ng ating Pangulong BBM para sa ating mga guro, mga kababayan. No? Alam naman natin na talagang mahirap po ang pagtuturo ang bilang isang guro, mga kababayan. So meron na namang idinagdag ngayon ang ating Pangulong BBM sa kanilang mga incentives sa ating mga guro. Kaya good news para po sa ating mga kababayan, kababayan nating mga guro, dahil sa ginawa ng ating PBBM under Defense Secretary Angara, mga kababayan. So ito, mga kababayan, ayan. PBBM nagbigay ng utos na dagdagan ang incentives ng mga guro at DepEd personnel. So yun na, mga kababayan, So dating 18,000, ngayon ay magiging 20,000 na. So may karagdagang 2,000 incentives para sa ating mga guro, mga kababayan. Yan, napakalaking bagay po yan sa ating mga guro na madagdagan ang kanilang incentives. Diba? Mas maganda na ngayon ang nangyayari sa DepEd mula nung naupo po si Senador Angara, mga kababayan. Mas umukay na yung DepEd ngayon, mga kababayan. Hindi na katulad dati na meron tayong mga nababalitaan, confidential fund, meron tayong nababalitaan, mga pangalan, mga Mary Grace Piatos, Oshi, Nova. So yung mga pinagagastusan ng nakaraang DepEd Secretary. So sa ngayon, maganda na po ang pamamalakad ng DepEd under Secretary Angara, mga kababayan. So, sa nakikita naman natin ngayon, maganda po ang ginagawa ni Secretary Angara at yan naman ay patuloy na sinusuportahan ng ating Pangulong BBM para mabigyan ng talagang kaalaman ang ating mga kabataan ngayon. Dahil siyempre po, mga kababayan, ang PBBM natin, number 1 talaga, ginagawa ni PBBM ngayon ay matulungan ang ating mga kabataan na siya talaga ang pag-asa ng bayan. So, ginagawa ni PBBM, mga kababayan, 'di ba? Meron nga siyang pinirmahan na batas na bawal na hindi pa examine ang estudyante kapag hindi siya nakabayad ng tuition. So, pinirmahan na rin yun ni BBM, mga kababayan, na pwede na mag-exam ang isang estudyante kahit hindi pa siya nakapagbayad ng tuition fee. At siyempre, meron pa rin mga kababayan natin na pinagtatawanan ng ginawa ni PBBM, pero para sa akin, good news yan para sa ating mga guro, mga kababayan, dahil napakalaking bagay yan para sa ating mga guro, mga kababayan, na madagdagan ang kanilang incentives. Congratulations po at kay DepEd Secretary Angara at siyempre sa ating Pangulong BBM na ginawa niya itong sa ating mga guro. Okay, dito naman tayo, mga kababayan, sa hinahanap po ng mga details, ang confidential fund ni BBM. Actually, mga kababayan, si BBM lang talaga may karapatan para magkaroon ng confidential fund. 'Di ba? Ang presidente lang talaga. Ang OP lang ang kailangan na magkaroon ng confidential fund. Hindi ko alam bakit nagkaroon ng vice presidente. So, hinahanapan nila si PBBM na billion daw ang confidential fund kaysa daw kay Vice President Sara Duterte na milyon lang. Kasi ang kay BBM, mga kababayan, malinis at detalyado. Nakikita kung saan napupunta yung confidential fund ni PBBM. Wala ho si PBBM, yung mga Mary Grace Piatos na yan, Nova na yan. So, detalyado. Sabi nga ni Mig Zubiri, 'di ba? Na malinis ni Tolentino, na malinis
ang confidential fund ni PBBM. 'Di ba? Ginagawa ng issue ng mga didilis yan kasi hindi nila matanggap. Isa daw, bakit hindi daw imbestigahan ang confidential fund ng OP. So, imbestigahan nyo. Andiyan naman napakita naman ni PBBM eh. 'Di ba? Nilabas na ng kuha. Pwede nyo naman tingnan doon. 'Di ba? Imbestigahan nyo. Kayo mismo mag-imbestiga. Kasi nga mga kababayan, ang nangyayari kasi dyan sa OBP, hindi kasi nila maipaliwanag kung saan nila ginagasta ang pera. Kung saan-saan napunta ang pagbibigay ng mga resibo o kung saan-saan pinangalan. So, nakita naman natin talagang kaduda-duda yung mga isinusumiti nilang mga pangalan. Ito naman mga kababayan, makikita naman natin ang confidential fund ng ating Pangulo ay ang confidential fund ni President ay nakabatay yan sa batas tungkulin para sa seguridad ng bansa. Hindi ito isang isyo, ito ay isang mandato, walang duda, walang pag-alinlangan at higit sa lahat, walang chicherya. Narinig nyo? Walang chicherya. So ito yung mandato talaga mga kababayan sa ating presidente. At nakikita naman natin kung saan napupunta po ang confidential fund ni BBM. Yung sinasabi nyo mangungurakot si PBBM, kurakot si PBBM, yan lagi kasing laman ng mga utak ng mga didiles. Nangungurakot daw si PBBM. Pero hirap po nila patunayan ang kanilang mga aligasyon kasi walang silang ebidensya. 'Di ba? Lagi ho nilang binabato, adik, bangag. Yan lang lagi ang laman ng isip nila, mga kababayan. Adik, bangag, pulburon, yan. Yan lang lagi ho ang binabato nilang mga paninira kay PBBM. 'Di ba? Pero yung mga sinasabi nilang corruption, wala ho silang pinapakitang ebidensya, mga kababayan. So, kumbaga, puro haka-haka, puro marites. No, ang ginagawa lang ng mga didilis, mga kababayan. Wala silang patunay sa kanilang mga sinasabi. Pero yung PADCOM talagang may patunay na meron talagang nangyayaring doon sa budget ng confidential fund sa OBP, mga kababayan. Kaya dapat lang natapyasan ang budget na hinihiling ng OBP kung tutuusin nga eh. Dapat wala na nga confidential fund yan eh. Kasi kung tutuusin, dapat ang presidente lang ang merong confidential fund, mga kababayan. Tulad po ng kay Leni Robredo, 'di ba? Kahit wala siyang confidential fund, pero ginawa niya pa rin ang kanyang tungkulin sa bansa, 'di ba? Ginawa niya pa rin ang kanyang trabaho bilang vice president kahit iniipit sa ni Duterte noon. 'Di ba? Siya lang ang naging simula kay Binay hanggang kay Sara, siya lang ho ang walang confidential fund, mga kababayan. Biruin nyo yan. Pero nagawa niya pa rin ang kanyang trabaho. Hindi yun siya yung kinokontra kung ano man yung mga ni Duterte. Baga nga, binabanatan pa ni Duterte si Vice President Leni Robredo, pero ginagawa niya pa rin yung tungkulin niya sa bansa. Dapat to, ganun din po ang BP natin. 'Di ba? Hindi panay pa presscon, panay panira, kung ano-anong binibitawang salita, kung ano-anong sinasabi kay PBBM, porque hindi na pagbigyan, gano'n na ang gagawin, magbabanta, diba? So, dapat magtrabaho siya, ipakita niya sa taong bayan na siya ay tama na iniluklok diyan ng taong bayan. Diba? Hindi na magbabanta ka. Diba? Kasi kung tutuusin po mga kababayan, biruin nyo kung sa ating mangyari yan, kung ang presidente nga natin kaya niyang bantaan paano pa kaya tayong mga normal na Pilipino, di ba? Intindihin niyo po, mga kababayan natin. Kung ang presidente natin kaya niyang pagsalitaan ng ganyan, di ba? Paano pa kaya tayong mga normal na Pilipino? Di ba? Doon lang po mag-isip kayo, mga kababayan. So ito naman, mga kababayan, ito. Kaya sabi po ng mga didiles, huwag muna daw tayo magbayad sa PhilHealth, no? Ito, panawagan niya sa mga OFW. Pero hindi naman lahat ng OFW Duterte. Ito, sa lahat ng OFW na katulad ko, huwag muna tayo magbayad ng mga PhilHealth hanggang 2028. Zero natin mga OFW, hulog. Boycott muna natin ang PhilHealth. Saka na ulit tayo maghulog pag natapos na ang
bangag corrupt na administrasyon na to. Yun na lang pwede nating gawin sa ngayon. Ikaw lang, huwag mo na idama yung iba na malinis ang hangarin at sumusuporta sa gobyerno. Kung ayaw mo, walang pupilit sa'yo. Totally, sa'yo naman yan eh. Hindi naman yan mapupunta sa amin. Ang PhilHealth na yan, sa'yo naman yan eh. Hindi naman para sa amin. Hindi para sa'yo. Yung sinasabi mong corrupt, bangag na si PBBM, patanong kita, ilan ang makukuha ng may breast cancer? Ngayon kay PBBM. Di mo ba alam na dating 100,000 na makukuha ng may breast cancer ay ginawa pong 1.4 million ni PBBM ang makukuha ngayon ng may breast cancer? Saka yung sinasabi mong zero yung PhilHealth ngayon, hindi binigyan ngayon ng budget ang PhilHealth, ay masisero na. Sana pupunta yun 600 billion na budget ng PhilHealth na hindi pa nagagasta, hindi pa nagagamit. Sa inyong gagamitin? Di ba dati hinahanapan nyo si PBBM kung saan napunta yung 600 billion na PhilHealth? Ayan na, mga kababayan. Tapos, hindi na magbibigay ng budget ang gobyerno kasi nga napakalaki ng budget ng 600 billion na yan. Kung magdadagdag pa ulit ng budget para sa PhilHealth, lulubo at lulubo yan. Hindi pa rin nagagamit. So, anong gagawin dyan, mga kababayan, sa 600 billion na yan? Kaya tama lang, para yung budget na maibibigay dyan, mailaan sa iba, maibibigay sa iba, no, ang budget na yan. Diba? Tungkol naman dun sa hindi mo pagbigay, hindi ka magbabayad, total mandato naman yan kapag ikaw yung nagtatrabaho, kakaltasan ka naman kaagad niyan. Diba? Ano yon? Ikaw ang pagkakuha mo ng sahod mo, kaltas na yan. Huwag mo kaming utuin. Alam namin yan, kasi kami nagtatrabaho rin. Diba? Ngayon, ikaw, kung ayaw mo, wala problema, bawian mo yung pera mo dun sa PhilHealth. Kasi para naman sa'yo yan. Meron pa. Sinabi ni BBM, narinig ko lang ito kay Sec. Larry Gadon. Merong mga video dyan na nagpapatunay sa lahat nating mga kababayan. Nakaregister ka man o hindi sa PhilHealth, makikinabang ka ho sa PhilHealth kahit hindi ka ho nakaregister. Yan ang ginawa ni PBBM. Alam naman natin na meron tayong mga kababayan pa na hindi nakaregister sa PhilHealth. Pero makikinabang pa rin po sila kahit wala po silang registration sa PhilHealth, mga kababayan. Matatanggap pa rin nila yung tulong mula sa PhilHealth. Ay mga didilis, mali po yung mga pinapakalat yung fake news na zero yung wala na makukuha sa PhilHealth. Di porke hindi ho binigyan ng budget ay wala na makukuha. Gusto lang ni PBBM na magamit yung 600 billion na yan. 600 billion na yan sa PhilHealth. Tapos iyak kayo. Hindi kayo magbabayad. Yayayain mo pa yung mga kababayan mo na pro-government. Ikaw na lang. Kung may galit ka kay PBBM, sarilihin mo na lang. Si PBBM, alam mo, love na love ka ni PBBM. Didiles. Diba? Si PBBM po, alam nyo ba, kahit anong paninira ninyo, mahal pa rin tayo ng ating Pangulong BBM. Diba? Iniisip pa rin niya ang ating kalagayan at ang ating bansa. Sakit na ng patuloy ng paninira ninyong mga didilis kayo. Bakit? Sa tingin nyo ba, pag naupo ninyo si BP, uunlad na ang bansa natin? Ngayon pa nga lang, walang nagagawa dito sa bansa. Walang ginagawang tulong para sa bansa natin. Puro pa preskon, puro lakad. Saan pupunta? Puro motor-motor. Si Lini ba nakita natin na gumanyan? Wala. Ginagawa niyang tungkulin niya bilang VP Presidente. Dapat ganun din po ang VP natin. Ipakita niya nakarapat-dapat siya bilang VP. Ganun lang yun, madidiles. Oy, huwag kayong iiyak Nasabi ko lang to para naman matauhan kayo. Salamat.